Ako si Michael Ray Almasan, isa pong negosyante, kasama po ni Ral. Dumating yung pandemic, lahat po ng mga negosyo naapektuhan, kasama na po yung maliit na negosyo namin. Napadpad kami dito kasi during that time, bumagsak po lahat ng mga pinagkakakitaan namin. Personally, nawalan din po ako ng trabaho. Meron kaming tinayong isang bagong negosyo, pero hindi ganon kaganda yung takbo. Doon na dumating yung, medyo nagigising kami ng 3:00 na madaling araw, iiyak na lang kami kasi paluwanin mo kami bukas. Yun na yung tanong namin kasi dumating na yung pagkakataon na kailangan na magbenta ng sasakyan, kailangan na magtanggal ng tauhan kahit masakit sa kalooban. So isang malapit na kaibigan ang nagsabi nga sa amin na puntahan namin tong lugar na ito, itong bundok ni Maria. Sinabi niya dati sa amin na nakapunta na siya dito at meron siyang dinasal na siya naman napagbigyan. So bakit daw hindi namin itry? Dahil during that time, sobrang lugmok na lugmok talaga kami. So kaya, ayun, sinamahan niya kami papunta dito. Kaya lang, nung araw na yon, nung pumunta kami dito, for some reason, pinababa niya muna kami sa baba ng Taal. Inikot niya kami. Kung yung biyahe dapat dito, aabutin na dapat ng 45 minutes to 1 hour, inabot kami ng 2 hanggang 3 oras. Nung hapon na yun, medyo hindi nga maganda ang panahon. Nakikita namin sobrang dilim ng kalangitan. So alam namin na parang uulan. During that travel, naiisip namin bumalik. Pero for some reason, parang hindi, sige, itiretso na natin, nandito na tayo. Kahit hindi namin alam yung mga daan, kahit yung mga dinadaan namin, makikitid na, mapupuno na, tapos rough road na. Pero tunuloy namin. Pero hanggang ito, nakarating kami dito. Actually, that time, 6:00 na. Sarado na nga ito eh. Napagbigyan lang kami ni ate na, sige, pwede pa kayo. Pero kami na yung kahuli-huli ang tao that afternoon. Nung eksaktong pagdating namin at pag-apak ng mga paa namin dito, kanya-kanya kami nang iyak. Ganun yung nararamdaman namin. Nung pumunta kami dito, ang bigat. Lahat dala namin. Ito na yun eh, we surrender everything. Ito na lang yung huli namin pag-asa. Sobrang kinalabutan kami nung nakita namin siya. Tapos hindi kami nakikibuan, hindi kami nag-uusap. Nung simula namin siya makausap, parang tinanggal niya yung bigat. Pinalitan niya ng pag-asa. Parang may yumakap sa amin na malamig na hangin. Very hopeful kami pagkatapos nun. Ramdam. Napakaklaro po nung yung intention namin nung pumunta rito kasi walang-wala na kami. As in, walang-wala na po kami. Sa bangko, zero na. May mga utang pa. May negosyo na kailangang ilaban. Dahil may mga tauhan nga po kami, kailangan din namin samahan dahil hindi naman na tungkol yun sa amin. So, ako naman po personally, may intention talaga ako sa pagpunta rito na may hiniling lang sa kanya na sana may isa po kasi kami taong isang pag-asa namin yun na para kahit papaano makaahon. Utang din po ito, para may magpapahiram. Pero medyo in doubt pa kasi siya nung mapagkakataong yun. Kasi nga, sino nga naman ba kami para pagkatiwalaan ng ganung halaga? Napaka-imposible. Parang nandun kami sa napaka-imposible. Yun, pinagdasal ko yun sa kanya na, Nay, baka babigay ba itong chance na to sa amin? Tatrabahuin po namin to. Sorry. Naalala ko kanina, nakaupo kami, sabi ko, Papa, parang ganito yung parang ganito yung mga oras na pupunta kami rito. Madilim, ganyan, pero yung magparehas yung gantong sitwasyon, pero ibang-iba na po yung kinalalagyan namin ngayon. Sobrang layo. Pag alis namin ng lugar, biglang bumagsak yung ulan. So parang that time, naramdam namin na pinagbigyan niya talaga kami. Na talagang itong araw na to para sa inyo. Feeling namin talagang dinala niya kami dito, ginag niya kami dito. At binuksan niya talaga yung kalangitan. Pansamantalang tinigil niya yung ulan para makapagdasal kami sa kanya. Actually, nung nagdasal kami, kahit kami hindi makapaniwala, pumunta po kami Napa yun baba. Yung kainan dyan sa Tagaytay. Doon, right there and then, na-receive po namin yung tawag. Doon mismo, sa hinihiling namin, kikilabutan. Doon mismo sabi niya, sige, usap tayo. Aba, ang galing ni Nanay. Yun na.
agad-agad, parang yung pinagdadasal namin, ibinigay ng hindi namin inaasahan. So from there, naging maayos, hindi naman naging madali, pero dumaan kami sa tamang proseso. Andun kami sa laging sinabi rin ni Father na always be humble, stay grounded. We always take that. And to cut the long story short po, ang pinakamasarap naman na parting nagawa namin ni Baba dito kay nanay, um, we were able po, ayan, parang sabay-sabay din kaming tatlo na nagkaroon ng bahay. So, si Baba, nagkaroon ng bahay yung nanay niya. Ako naman po, nagkaroon ng maayos ding tirahan yung mami ko. And at the same time, parang sakto lang din, nasa misa ata yun. Nakausap namin si Tita Lodi, si Sir Romy na nangailangan din pala ang ating nanay ng bagong tirahan. So, dahil po dun sa pinagdasal namin, sa negosyong ibigay, ayan na, maayos na yung tirahan ni nanay. Ayan. So, we are very happy na every month po panata na namin to na kung ano mang kailanganin ng ni inay, nandito po kami, ang aming negosyo, ang aming pamilya, lagi pong tutulong kahit anong oras. Anytime, nandyan kami sa GC. Isang katok lang nila, nandyan po kami. Yun.